Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ulpiano. Taong 1970, Pinabakdaw, Samar. Kagaya ng karamihan, pagsasaka rin ang naging hanap buhay nila Ulpiano sa lugar ng Pinabakdaw. Payak man ang pamumuhay, sapat naman ang kanilang kinikita sa pagpapagal upang makuha ang mga pangangailangan nila sa araw-araw. Ayon sa kanya, kapag papasapit ang anihan sa lugar nila, itinuturing nila itong parang pista. Bukod kasi sa maraming tao ang nagtatrabaho sa mga ganoong panahon, masaya rin ang lahat dahil sa kanilang mga nagiging parte. Yung pakiramdam na baliwala ang ilang buwang sakripisyo dahil sa naging sulit naman ito. Dagdag pa ni Ulpiano, kapag sumasapit ang ganoong araw, hindi na sila gaanong nag-iisip sa mga paparating na tag-ulan. Sa madaling sabi, yung pinakapagkain nila, naitabi na nila. Ang tanging problema na lamang ay yung uulamin nila sa bawat araw na dumaraan. Ngunit dahil sa madiskarte itong si Ulpiano, hindi yun naging mahirap para sa kanila. Ang ginagawa niya kasi habang abala ang kanyang mga magulang sa pagtatanim ng palay, itinutuon naman niya ang kanyang atensyon sa pag-aalaga ng mga manok at pagtatanim ng gulay. Sinabayan na rin niya yon ng itik at saka pabo para naman kahit papaano mas lalong dumami ang mga naitatabi nilang karne. Paitlugan ang naging pamamaraan niya sa mga ito nang sa gayoy marami silang makuhang benepisyo. Minsan nga, may nakikipagpalit sa kanya ng manok sa bigas. Di naman niya ito tinatanggihan, lalo na kung alam niya talagang wala na silang makakain. Dahil sa ganun naman niyang diskarte, hinahayaan na lamang siya ng tatay niya na wag nang sumama sa sakahan. Kahit papaano kasi, aminado yung malaki din ang tulong niya sa mga ito. Sa paglipas pa ng mga araw, naging normal naman ang kanilang paghahanap buhay. Ang naging ganap noon sa pamamahay nila, habang nasa sakahan ng kanyang pamilya, siya naman ay abalang-abala sa pag-aayos ng mga kulungan ng manok. Masyado na kasing marami ang mga ito, kaya kailangan niya na yung paghiwa-hiwalayin upang maiwasan ang pagkawala ng iilan. Tandang-tanda nga noon ni Ulpiano na sa ilang buwang pagkukumpuni niya sa kulungan, napansin niyang mas malaki na ito sa kanilang mismong tahanan. Madalas na rin silang makaamoy ng hindi kaaya-aya, lalo na kung napapabayaan niya ang dumi ng mga ito. Kung isipin pinuno, napakaganda na talaga ng buhay nila doon, pero lingid sa kanyang kaalaman, may darating na isang problema na susubok sa kanilang kakayahan. Isang hapon, habang nagpapakain ng manok itong si Ulpiano, may nasipat siyang dalawang bata na kanina pang nagmamasid mula sa labas ng bahay nila. Pagsilay naman niya sa mga itong may madungis na itsura, dali-dali naman niya itong nilapitan habang tinatanong yun ang, "Saan kayo pupunta? Ba't kayo tumigil dito? May kailangan ba kayo?" Nang marinig naman ng dalawa ang kanyang sinabi, agad naman itong itinuro ng isa sa mga ito yung kulungan ng kanyang mga manok. Nagsenyas din yon na nagugutom na sila, sabay lahad na gusto nilang humingi ng isa. Nang maunawaan naman ni Ulpiano ang nais iparating nito, hindi na rin siya nagdalawang isip na magbigay, dala ng kanyang awa. Kung iisipin kasi, masyadong marami na rin ang kanyang mga manok
kaya wala siyang dahilan para ipagdamot yun sa mga taong nangangailangan. Upang masigurong hindi na babalik ang dalawa, binigyan niya yon ng isang kakatayin, tapos tig-isang lalaki at babae. Ang paliwanag niya sa mga ito, katayin nila yung isa, tapos itabi nila yung dalawa para dumami. Siyempre, nang maunawaan naman yon ng dalawang bata, tumangulang naman ito habang masayang nagpapaalam sa kanya. Matapos ang pangyayari, agad naman siyang bumalik sa manukan. Alam niya kasing papauwi na ang kanyang mga magulang, kaya kinakailangan na niyang maghanda para sa kanilang magiging hapunan. Yun na lang din kasi ang ambag niya sa kanyang pamilya, kaya kahit pagod na pagod din siya, nagpupumilit pa rin siyang kumilos. Dumaan ang gabing yon. Napag-usapan naman nila ng kanyang mga magulang ang tungkol sa dalawang batang humingi ng manok sa kanya. Ayon sa mga ito, babalik pa ang mga batang yon, kaya kinakailangan niya na yung pagdamutan. Dagdag pa nito na, sa baryong malapit sa lugar nila, wala naman yung kilalang mga batang pipi. Inabisuhan din siya nitong mag-ingat, lalo pat wala siyang ideya sa totoong pagkatao ng mga ito. Siyempre, bilang maawaing tao, napakahirap nun para sa kanya, pero alang-alang sa katahimikan ng buhay nila, kinakailangan niya yung gawin. Akala nga niya nung una, hindi na magpapakita ang dalawang batang yon, pero 3 araw pa ang lumipas, bumalik na naman ito. Ang pagpunta nito sa kanilang bahay, palaging nakataong wala doon ang kanyang mga magulang. Nang masipat naman ni Ulpiano ang kalagayan ng mga bata, hindi naman niya maipagkakaila ang awa na nararamdaman niya. Noong nakaraan kasi nilang pagkikita, medyo malulusog pa ang mga ito, pero nang masipat niya ito sa araw na yon, matindi na ang naging pangangayayat ng katawan nito. Alam niya ring hinang-hina na ang dalawa, kaya kahit gustuhin man niyang pagdamutan yon, hindi ito kinaya ng kanyang konsensya. Upang maiwasan ang muli nitong pagbalik sa kanila, minabuti niyang kausapin yon ukol sa 2 manok na binigay niya. Nang maunawaan naman yon ng dalawa, ito na mismo ang nagtapat na kinain din nila yung mga manok na yon. Wala kasi silang kapasidad na maghintay sa itlog ng mga ito, gawa ng mamamatay sila kapag yon ang ginawa nila. Nabanggit din ng bata, hindi na rin sana sila pupunta sa tahanan nito. Ang kaso lang masyadong malala na ang kalagayan ng kanilang ina. Kung hindi kasi sila doon babalik at magmamakaawa, hindi na yon aabutan ng mga susunod pang araw. Nang marinig naman niya ang sinabi ng mga ito, dali-dali naman siyang bumalik sa kulungan ng mga manok, kumuha ng bayong, sabay silid doon ng nasa humigit 6 na piraso. Pagbalik naman niya sa kinaroroonan nito, mariin naman niya itong inabisuhan na yun na lang ang maibibigay niya. Kung sakali mang maubos pa nila ang mga manok na yan, wala na siyang maibibigay pa. Nang maunawaan naman ng bata ang kanyang sinabi, tumangulang naman yon habang nagsesenyas ng pasasalamat. Hindi naglaon, napilitan na rin yung umalis, kaya ang ginawa niya, bumalik na rin siya sa kulungan para bilangin ang mga natira. Bagaman kokonti na lamang ito, kampante naman siya kahit papaano, sa kadahilan ng may kakapisang sisiw naman ang iilan sa mga inahin. Dumaan pa ang mga araw, hindi na nga niya nasilayan ang magkapatid na pipi. Ipinagpasalamat naman niya ito, gawa ng sa isip-isip niya, maaaring nakagawa na nga yun ng paraan kung papaano nito padadamihin ang mga manok na naibigay niya. Ang kaso lang, bago matapos ang buwang yon,
Muli na namang bumalik ang dalawang bata, pero sa pagkakataong yon, may kasama na yung isang lalaking nasa edad 40 anyos na. Paglapit pa lang nito sa kanilang pamamahay, agad naman yung nagsisisigaw na parabang tauhan lang nito ang nakatira doon. Nang marinig naman ni Ulpiano ang kabastusan ng lalaki, dali-dali naman siyang lumapit sa pintuan ng kanilang bakuran, sabay wika rito ng, "Ano ho ang problema? Naparito ba kayo para maghanap ng gulo? Rumespeto naman kayo sa mga taong naninirahan dito. Kala nyo kung sino kayo?" Nang marinig naman yon ng lalaki, direkta naman itong humingi sa kanya ng manok. Tipong kahit katiting nahiya, wala man lang tong ipinakita. Kakaiba rin ang pananalita nito, na parabang ang ipinapalabas ng lalaking yon, wala siyang karapatang humindi sa mga bagay na hinihingi nito sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, di naman maiwasan ni Ulpiano na uminit ang kanyang ulo, kaya ang ginawa niya, bumalik siya sa kulungan ng mga manok upang kunin ang ginagamit niyang itak sa pagkukumpuni nito. Pagbalik naman niya sa kinaroroonan ng lalaki, hindi pa rin yun nagpaawat, kaya napilitan na siyang tagain yun sa may bandang balikat. Pagbaon ng talim nito, dali-dali naman niya itong hinugot na siyang naging sanhi upang kumaripas ng takbo ang lalaking sumisigaw sa labas ng bahay nila. Matapos niya itong gawin, binalaan niya ang magkapatid na hindi siya ang tipo ng taong pwede nilang bastusin. Ipinagtapat din niya rito na dahil sa ginawa ng kasama nito, hinding-hindi na siya magbibigay pa ng tulong sa kanila. Pagkaunawa naman ng dalawa sa sinabi niya, agad naman yung umalis ng walang paalam. Nang masipat naman yun ni Ulpiano, dali-dali naman niyang isinara ng maigi ang pinto, sabay balik sa kulungan ng mga manok kung saan siya nagtatrabaho. Makalipas pa ang ilang minuto, tulala naman niyang pinag-isipan ang tungkol sa mga nangyari. Ilang beses niya ring sinipat noon ang hawak-hawak niyang itak upang kumpirmahin ang sugat na kanyang ibinigay sa lalaking nanggulo sa lugar nila. Kinahapunan, pagdating naman ng kanyang mga magulang, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad ang tungkol sa mga nangyari. Alam niya kasing yun lang ang makakatulong sa kanya, kaya hindi na rin siya nagdalawang isip na ilahad doon ang mga ginawa niya. Dahil sa kanyang mga sinabi, napilitan naman yung hanapin ang taong kanyang tinaga. Base kasi sa marka ng dugo na naiwan sa itak, nasisiguro nilang malalim ang pinsalang nagawa nito. Kung hindi rin sila nagkakamali, kaya nakatakbo ang lalaking yon, ay dahil sa naramdaman nitong takot laban sa kanya. Ngunit, nang marinig naman niya ang tungkol sa sinabi nito, mariin naman niya itong tinutulan sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na hindi nga ganun ang nangyari. Bago kasi pumasok sa talahiba ng taong yon, nasipat niya itong sumilay pa sa kanya, tapos ngumiti. Isa rin sa mga naging palaisipan sa kanya ay yung kawalan ng dugong tumulo sa mga talahib na dinaanan nito. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga dahilan, hindi pa rin pumayag ang kanyang ama na hindi makita ang lalaking ginawan niya ng masama. Nang mapagtanto naman ni Ulpiano, nasasaktan siya nito kapag hindi siya sumama, napilitan naman siyang sumunod. Hindi na rin niya inisip pa ang mga mangyayari, lalo pat wala naman siyang kaide-ideya kung ano ang madadatnan niya sa lugar ng lalaki. Makalipas pa ang kalahating oras na paglalakad, narating nila ang likurang parte ng palayan kung saan binabalot yon ng napakaraming puno. Liblib na liblib ang lugar na yon,
Pero base sa mga mamumundok na kanilang napagtanungan, meron nga doong nakaluklok na sityo. Yun nga lang, iniiwasan nila ito dahil sa mga kakaibang taong naninirahan sa lugar na yon. Bago rin nila lisanin ang tahanan ng mamumundok na kanilang nakausap, nag-iwan yun sa kanila ng babala. Manoy, hindi naman sa tinatakot ko kayo pero pwede bang ipagpabukas nyo na lang ang naiisip ninyong plano? Pagtungtong ng 3:00, maraming bagay nangyayari doon na hindi ka panipaniwala. Payo ko lang rin sa inyo, kahit marami pa kayo rong kausap, lisanin nyo ang lugar. Mas mainam na maging bastos sa kanila kaysa kayo pa ang mapahamak. Huwag nyo sana itong ipagsawalang bahala. Mahirap na. Marami pa naman kayo roong pupunta. Wika ng mamumundok sa kanyang ama. Nang marinig naman yon ng kanilang padre de pamilya, agad naman itong ipinakita sa lalaki ang nakasukbit na talibong sa bewang nito. Sabay sagot dito ng, Maraming salamat sa paalala. Di naman kami pupunta roon ng walang dala. Subukan lang nila at nang makita nila ang kanilang hinahanap. Matapos naman itong mailahad ang kataga, agad naman nilang tinahak ang daan sa paanan ng isang bundok. Napakaliblib talaga sa lugar na yon dahil sa dami ng mga nagsisitaasang puno. Ayon nga sa kanya, kung hindi pamilyar ang taong papasok doon, paniguradong maliligaw ito. Bukod kasi sa wala raong eksaktong dinaraanan, hindi mo rin mawari kung saan ka dadalhin nung daang iyong sinusundan. Ngunit kahit gano'n ang sitwasyon nila sa lugar na yon, hindi pa rin sumuko ang tatay niya hanggat hindi nakikita yung lalaking tinaga niya. Makalipas pa ang 1.5 oras, narating na nga nila ang sityong tinutukoy ng mamumundok. Nakaluklok yon sa paanan ng isang bundok kung saan binabalot naman ito ng matatandang puno ng akasya. Hindi rin yun gaanong masipat sa malayo, gawa ng bago mo marating ang kapatagang kinaroroonan ng sityo, dadaanan mo muna ang matataas na talahib sa pagitan ng mga puno. Pagdating naman nila sa lugar na yon, una namang tumambad sa kanila ay ang mga lumang barong-barong. Napakapayak din ang pamumuhay ng tao sa sityo na halos hindi ka pa nga nakakapasok sa loob nito. Mararamdaman mo na ang matinding kahirapan na tinatamasa ng bawat isa sa lugar na yon. Dagdag pa ni Ulpiano na kakaiba rin ang simoy doon ng hangin na parabang napakarumi nito. Para sa kanya, lubos siyang nakapagtataka, gawa ng mayamang kalikasan ang pumapalibot sa lugar na yon. Inaasahan niya kasing magaan at malamig ang simoy ng hangin doon dahil sa malayo na yon sa kabihasnan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, dahan-dahan na nga silang lumapit sa sityo. Pagdating naman nila sa unang bahay na nasa bukana nito, tumambad sa kanila ang 2 lalaki na nag-aayos ng tali ng kalabaw. Paglalarawan din ni Ulpiano sa lugar, may mga daan naman itong nagdudugtong sa iba't ibang parte ng sityo, kagaya ng papuntang bundok at patungo sa mga karatig baryo. Ang ipinagtataka niya lang noon, bakit karamihan sa mga barong-barong na kanilang nakikita, mga walang pinto. Ang mga bata ring naninirahan sa lugar, kung hindi hubot-hubad, nakasuot lang ng bahag. Napakapapayat na rin ng mga batang yon na parang salat na salat ito sa pagkain. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na nila ang sentro, doon tumambad sa kanila ang mga taong nagsisikumpulan. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng mga ito ang kanilang pagdating, agad naman sila nitong pinalibutan hanggang sa doon na nga nila nasipat
ang isang matandang inaakala nilang namamahala sa mga taong nakatira roon. Pagsilay naman ito sa kanyang ama, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanila. Pagsalita naman ng matandang yon, ilang beses na sinubukan niyang titigan ang mga mata nito, pero nagpupumilit yung umiwas. Hindi naglaon. Matapos naman itong makapagwika, doon nila nasilayan ang mga namumula nitong mga mata. Humpak na humpak rin ang pisngi ng matanda, at sa kasagsaga ng pananalita nito, pansin na pansin nila ang walang patid na pagtulo ng laway nito. Nang marinig naman nila ang tungkol sa mga tanong nito buhat sa kanilang pagpunta, pasimple naman doong ipinakita ng kanyang ama ang daladala nitong talibong. Sabay sagot dito ng, Alis din naman kami kaagad. Ang gusto lang naming malaman kaya kami rito pumunta ay ang tungkol sa taga ditong nataga ng anak ko. Gusto ko lang malaman kung buhay pa ba siya o kung ano na ang nangyari sa kanya. Nakahanda kaming magpaliwanag at magbigay ng tulong. Dahil sa sinabi nito, ngumisi lang naman ang kausap ng kanyang ama na para bang itinuturing nitong biro ang intensyon nila. Maya-maya pa pagtahimik naman ito, kampante naman itong inilahad na patay na ang lalaking tinaga ng anak niya. Matapos naman itong ibahagi ang bagay na yan, agad naman itong inutusan ang mga kababaryo nito na lumayo na muna para makita ng pamilya ni Ulpiano ang labi ng lalaking namatay dahil sa tinamong taga sa balikat. Pagsilay naman nila noon sa entradang pinto ng isang bahay, doon nila nakita ang nakahandusay na bangkay na nababalot na sa telang itim. Marami ring ipinaliwanag ang matanda ukol sa kanilang paniniwala sa mga yumao na siya namang hindi na pinagkainteresan pang alamin ng pamilya ni Ulpiano. Hindi naglaon. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, nagkasundo silang tutulong na lang sa lamay na magaganap. Di naman yung tinutulan ng matanda. Gawa ng kahit papaano, aminado rin yung naghihirap sila sa buhay. Nang mapagkasunduan na nila ang lahat ng bagay na kanilang gagawin, agad naman silang umalis noong mismong araw na yon. Sa pagsapit ng sumunod na araw, alauna pa lamang noon ng hapon, pumanhik na sila sa sitio para tumulong sa mga gawain. Bali ang kasama noon ng tatay niya, siya at yung kapatid niyang palagi din itong katulong sa bundok. Kahit paninilbihan ang pakay nila sa lugar, sa lahat ng oras at pagkakataon, palaging nakasuksok sa kanilang bewang ang mga dala nilang sundang. Sa mga unang gabi ring kanilang paninilbihan, may mga pangyayari na silang napapansin na hindi ordinaryo. Hindi nila mawari pero madalas sila noong makasilay ng mga taong pugot ang ulo. Bagaman nababahala na noon si Ulpiano, pinilit niya pa ring samahan ng kanyang ama't kapatid sa lugar na yon. Ayon sa kanya na, maliban sa ganoong pangitain, wala na siya roong nasisilayang kakaiba. Ang kaso lang habang tumatagal, malimit na siyang nakakakita ng mga tao na kumakain ng karne sa harap ng patay. Masaya ring nag-uusap ang mga ito na parang hindi yun nakikidalamhati sa pagkamatay ng lalaking nataga niya. Isa ring malaking katanungan noon para kay Ulpiano ang kawalan ng mga taong nagro-rosaryo tuwing gabi ng lamay. Akala niya, sadyang kakaiba lang talaga ang kaganapan sa sityong yon, pero 3 gabi pa ang lumipas. Doon na niya napansin na para bang may hinihintay mangyari ang mga ito bago nila ilibing ang kanilang kadugo. Pagtungtong ng 7th gabi, laking gulat na lamang ni Ulpiano nang magsimulang magdasal ang mga taong nakidalamhati sa bahay na yon.
Habang patagal ng patagal ang pag-uusal ng mga ito, unti-unti naman silang nakakaramdam ng matinding takot sa kani-kanilang mga katawan. Maya-maya pa, pagpatay naman ng mga gasera, doon na nagdesisyon ng kanyang ama na umalis na. Napansin kasi nito ang kakaibang baho sa buong paligid, kaya na may nagkaroon nyo ng hinala na hindi mga pangkaraniwang tao ang pumupunta ng lamay. Paglabas naman nila sa bahay na yan, bigla naman silang napahinto nang tumahimik ang buong paligid. Lahat din ng kaserang may sindi sa sitio, unti-unting namatay hanggang sa balutin na sila ng purong kadiliman. Maya-maya pa, bigla namang umatungal ang mga nilalang na yon, dahilan para mapakaripas sila ng takbo. Kung saan kasulok-sulukan na rin sila noon dumaan para makatakas lang. Ang kaso lang kapag nakakalayo na sila ng ilang metro, sapilitan silang ibinabalik sa sitio. Sa halos 10 beses na nangyayari sa kanila ang bagay na yon, umabot na rin sa puntong sumuko na sila. Sa muling pagsilay nila sa sitio, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang grupo ng mga nilalang na may mga namumulang mata. Dahan-dahan din yung naglalakad at sa pinakagitna ng mga ito, bitbit nila ang isang itim na nicho. Noong una napakalayo pa ng mga nilalang na yon sa kanila. Pero sa isang iglap, bigla yung bumungad sa kanilang harapan. Paglapit naman ng mga ito sa kanila, bigla nitong kinuha ang kapatid niya, sabay pasok nito sa nicho. Nang masipat naman nila ang ginawa nito, dali-dali naman nila yung sinugod para bawiin ang kanilang kadugo. Pero bago pa man nila yun malapitan, bigla naman silang nasindak nang masipat nila ang napakalaking bunganga ng mga nilalang. Mabilis ding umunat ang mga buto nito hanggang sa makapagpalit na yon ng anyo. Dahil sa mga nangyari, imbis na ililigtas nila ang kapatid niya, napilitan na silang tumakbo para itakas ang kanilang mga sarili. Ngunit sa kasamaang palad, kahit ano ang gawin nila, sadyang hindi yun umuubra. Patuloy silang bumabalik sa lugar na yon hanggang sa kalaunay nakaramdam na sila ng matinding pagod. Nang mapagtanto naman ng tatay niya na hindi sila makakaalis sa ganoong sitwasyon, humanap ito ng paraan para ikubli ang kanilang mga sarili hanggang sa sumapit na ang susunod na araw. Ayon kay Ulpiano, nakapagtago sila noon sa isang maliit na butas ng puno na malapit lang sa baryo. Nakaharap din yun sa burol di kalayuan sa lugar kung saan doon nila nakita ang paglagay nito ng nicho sa tuktok. Pagkalibing naman ng mga ito sa kanilang kadugo, nag-iwan yun sa ibabaw ng palatandaan. Isang maliit na kampana ang isinabit ng mga ito kung saan minu-minuto kumakalansing ang kampanang yon. Sa bawat pagtunog nito, binabalot ng matinding takot ang kanilang mga katawan. Gawa ng alam nila na yon ang kapatid niyang humihingi ng tulong. Gustong-gusto man nila itong lapitan para hukayin, pero masyado yung imposible, gawa ng may mga nasisipat silang mga aswang na umiikot sa itaas ng puntod. Wala ring mapagtataguan ng nasabing bundok dahil purong mga damo lamang ang nakatubo rito. Inakala rin nilang makakatakas na sila doon pagsapit ng umaga, pero mas lalo lang tumindi ang mga naging pasani nila. Kahit kasi tirik na tirik ang araw, hindi nila nagawang makatakas sa lugar. Inabot din sila doon ng 3 araw hanggang sa nawala na yung kalansing ng kampana sa tuktok ng bukid. Sa pagkawala naman ito, yun na rin ang naging pagkakataon upang makatakas sila sa lugar na yon. Marami silang pinagsabihan ukol sa mga nangyari sa kanila pero ni isa walang naglakas ng loob na tumulong. Tinalikuran din sila ng mga albularyo
sa kadahilan ng alam ng mga ito kung gaano kamapanganib ang lugar na kanilang pinuntahan. Dahil sa ganoong sitwasyon, kinimkim naman ni Ulpiano ang sama ng kanyang loob laban sa mga taong yun. Upang makaiwas na rin sa mga gulong pwede niyang gawin, siya na rin mismo ang lumayo sa lugar. Magpahanggang sa ngayon, Pinuno, sising-sisi pa rin itong si Ulpiano dahil sa ginawa niyang pagtaga sa aswang. Pero ang pinaka hindi niya makakalimutan sa naging karanasan niya ay nung masipat niya yung kakaibang kulay itim na nicho. Okay. Opinyon ko sa kwento. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla-bigla na lang naging ganong kayabang yung mga aswang na yun. Kasi kung isipin ninyo, napakabait ni Ulpiano. Binigyan ba naman ng manok tapos meron pang babae at lalaki? 'Di ba? Yung dalawang batang pipe. Pero hindi na kontento yung pamilya na yun. So, siguro pakiramdam ng mga aswang, alipin niya itong sila Ulpiano. Kasi nga naman, alam naman natin na sobrang dominante ng mga aswang pagdating sa mga tao, di ba? Kasi nga, tingin nila sa atin, pagkain lang. So, nasa ilalim nila tayo. Yun lang hindi ko maintindihan. Binibigyan naman sila ni Ulpiano pero hindi sila nakokontento. Di ba? Pero, pinaka nagpakilabot sa akin dito yung pumunta pa sila Ulpiano sa baryo nung tinaga niya. Kung tutuusin, hindi na dapat nila ginawa yun. Hinintay na lang nila. Kaya yan, nagkaroon tuloy siya ng sobrang nakakatromang experience. So hindi ko lang alam kung buhay pa rin hanggang ngayon si Ulpiano o nakarecover na siya dun sa tromang tinanggap niya, pati ng pamilya niya. Pero overall, yun nga, nakakakilabot tong kwento na to, tsaka maraming palaisipan. Kaya kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.